Magpapalit pala tayo mga paps ng ating panel kasi kung mapapansin ninyo ito, ayan, na sunburn na. Pakita ko sa inyo. Wala nang makita. Ayan oh. So, papalitan na natin yung mismong panel, hindi lang yung itong LCD dito. Mismong buo para plug and play na lang dito sa ating panel. So, ang kinuha natin is iba. Iba ang kinuha natin na panel. Yung hindi standard. Yung ang forma, ganito ang itsura niya. So, bago natin maikabit ito, of course, kailangan natin itong tanggalin. Itong mga fairings dito. Fairings, kailangan muna natin ng tools. First, kailangan muna natin tanggalin itong mga fairings. So, itong mga tornilyo dito, magkabilaan, tanggalin muna natin gamit itong Phillips screw. Tagal na rin kasing hindi na nabaklas, kaya medyo matigas. Lagi lang natin dito. Kabilaan nito mga paps, ayan oh. Hindi lang pala ito yung tornilyo nito mga paps. Meron pang mga ibang tornilyo na kailangan nating tanggalin. Meron din ito sa ito mga paps oh. Meron din dito sa taas. Yan. Dito din sa kabila mga paps meron din dyan. Ayun oh, ito lang siya. Ayan, 4 ang natanggal natin. Pero meron pa yan. So may tornilyo pa dito. Bago pala natin matanggal yung tornilyo dito mga paps, kailangan natin tanggalin ito. Para matanggal ito, meron tayong kailangan patanggalin dito. Magkabilaan yan. So itong Phillips screw hindi natin magagamit. Ito ang gagamitin natin mga paps para matanggal ito. Madali lang naman magtanggal nito mga paps. Basta meron ka lang gamit. Yan, screwdriver. Tapos yung ganito, hindi ko kasi alam ang tawag dito eh. Bumili lang kayo, mura lang sa Shopee yung mga ganyang tool set. Para sa mga fairings lang. Yun, pwede ka na mag-DIY sa motor mo. Pag wala kang gawa ng weekend, pag day off mo, pwede. May libangan ka. So pagtapos mo matanggal itong tornilyo kabilaan, pwede na nating hugutin ito mga paps. Ito. Ang paghugot nito, iangat mo lang ng konti. Tapos paangat sa taas. Ayan. Tanggalin mo lang yung lock magkabilaan. Careful lang mga paps habang tinatanggal ito. Para merong lock yan magkabila ang gilid. Ito naangat na. Para hindi mabasag. Ay, iwan. No. Ayan. Ito mga paps, natanggal na. Ayan yung mga lock niya kasi oh. Nakalusot dyan. Ito, ayan. Pababa lang, pag natanggal mo yung lock magkabila ang gilid, ito, may lock dito magkabila ang gilid, nakalock din doon. Yan, ito. Ayan. Pag natanggal mo, nahugot mo na, pababa na yan, pababa. Huwag pataas mga paps ha, kasi mababasag kapag babatakin mo ng pataas ng ganyan. Masisira lahat yan. Kaya dapat, pag ganun, yun lang ang tips kapag tinatanggal ito. And then, of course, tatanggalin na natin ito. Ito mga paps, pag natanggal mo na yung tornilyo dito, pwede na nating mahugot ito. Ito, tapos na natin natanggal yung tornilyo dito. May lock nga pala ito mga paps. Dito. Ito mapapansin ninyo. Ayan no. Bago natin maitaas ito. Ito hirap tayong iangat ito mga paps. Gagamit tayo nitong flat tip. Ito makikita nyo, ayun na sa loob. Iangat natin itong lock nya. Parang pin. Paangat lang ito. Ayan o. Ito yun o. Kailangan natin iangat. Ulitin lang natin sa kabila. Dito ko papadaanin mga paps. Para masungkit. Ito, dito natin padaanin. Ayan. So, tanggalan natin ito. Susunod naman na natin tatanggalin ay ito. Meron pang mga tornilyo na kailangan din natin ulit tanggalin. Isa dito, ang tatanggalin natin. And of course, sa kabila, meron din. Kabilaan yan mga paps. And I think ito lang dalawa, pwede natin tanggalin. Flexible naman ito dito, kaya pwede mong mahugot ito. Ayan, hindi naman malutong. Ito lang yung sa ilalim mga paps, kailangan mailusot nyo to. Para walang sumasabit-sabit magkabilaan. Dito sa baba naman, walang problema, flexible parehas yan. Ayan. Hugot na mga paps. Ito mga paps, kailangan pa pala nating tanggalin. Meron pa, dalawa na naman ulit dito. Yan, para madali natin mahugot. Yung anak ko, binabantayan ako. Kasi kagigising, uy, buti hindi nahulog. Sabagay, makikita pa rin. Last na ito.
sa kabila. Yun, 2 tornilyo lang. Pero syempre bago natin mahugot ito, may kailangan tayong tanggalin. Hugutin lang natin ito. Yan. Rubber ito na nakasungkit lang. Palawagin lang natin mga paps. Hirap yung tanggalin mga paps kasi babago lang ito. Yun, nahugot na siya. Ito mga paps, nahugot ko lang. Nakasabit lang siya. Ito talaga yung kailangan tanggalin. Ayan no, hugutin lang natin ito mga paps. Ay, nako. Parang feeling ko may isa pang tornilyo dito. Ayun mga paps, meron pang isa. Ayun no. Kaya nahirapan ako. Tanggalin natin. Tanggalin natin. Pipihit lang natin dito. Ito, pihit ko lang dito mga paps para makuha ko siya. Ito, mahaba-haba ito mga paps, hihiwalay ko lang. Ngayon, ayun, mas nadalian pa ako, di ba? Pinahirapan ko sarili ko. Ito mga paps, syempre, kailangan tanggalin ito. Ito, may ano dito mga paps. I-press lang natin sa sabay hugot. Ayan. Tanggalan natin. Meron pa tayong isang tatanggalin. Ito, nakadikit lang. Naka-ano lang din. Kasabit lang. Higpit. Ayan. Ito mga paps. Syempre, tatanggalin natin ito. Kasi yung papalit natin is ito lang din yung laman. 3 lang yung tatanggalin natin tornilyo mga paps. 1, 2, 3. Para sa ating bagong ipapalit na panel. Plug and play para tsaka iba yung hindi standard yung kinuha natin para maiba naman. After 7 years, may mag 8 years na, papalitan na din natin yung panel. Kung saan ako naglagay ng tornilyo. Mahirap dito makalimutan ko saan ko nilagay. Meron dito, meron doon. Meron doon sa bulsa ng motor ko. And then, wow. Ito yung papalitan natin. Siyempre, hindi natin kailangan baklasin to. Pero sayang ito mga paps Bibilhan ko pa rin ito ng LCD para palitan ito. Kung sakali nagsawa ako dito sa ito sa aftermarket na binili natin. Ito pala yung binili natin mga paps. Ganito yung kanyang pormahan. Ayan porma. Ngayon ipa-plug natin to. Tanggalin na lang natin ito. Yun Wow. Stig. Swak kaya. Swak sana. Ayun Talagang swak na swak. Ayan. Kailangan ko lang talaga ito. Punasan ng back to block. Ngayon, kabit muna natin bago natin subukan kung ayos ba talaga. Compatible kaya to. Sabay-sabay natin higpitan. Kabit muna natin itong 3. Ang ginagandaan mga paps, kapag nagdi-DIY ka, hindi ka na magbabayad. Kung maluwag lang naman ang oras mo. Pero pag hindi ka maluwag sa oras, kailangan mo talagang ipagawa sa iba. Pero di ba mas maganda kasi tayong tumatrabaho ng sarili nating motor. Ewan ko lang kasi ganun yung aking ganun ang aking pakiramdam. Mas gusto ko yung ako yung gumagawa sa motor ko. Wag lang makina, hindi kasi ako maalam sa makina. So, subukan natin ito. Sakto naman, may sabitan parehas kasi 3 yung tinanggal natin doon. 1, 2, 3. 'Di ba? At parehas may sabitan. Kabit lang muna natin saka natin i-testing. Dali lang ikabit mga paps, mahirap siyang tanggalin. Hindi, unahin na natin ito. Ayan, naglock na. Kaya na bang hindi na mahugot. Naglock na. Make sure na naglock mga paps kapag gagawin nyo, kapag kayong magkakabit. Cover na natin ito. And then sabit na lang natin ito. Ngayon, dapat lang natin ng konti. Syempre, kailangan natin maikabit muna to. Yung 2 tornilyo natin tinanggal dito. Tsaka, meron pang isa dun sa baba. Ngayon, tapos na. Yung ito lang. Pero syempre, testing natin. Ayaw yun. Hindi lang siya wala lang key. Hindi katulad sa may key. So, ito yung panel mga paps. Wow. Di ba? Start. RPM, volt. Ayan, RPM sa taas. Ayan, may pagkakaiba nga lang talaga. Kasi iba yung style nitong nakuha nating panel. Sinadya natin talaga itong kunin, hindi yung standard. Dito sa kabila is may voltmeter. Hindi, nagbibideo ako.
Tapos, voltmeter dito. Ito, meron pang temperature. Ito naman yung light indicator. Nandito sa gilid, yung, ang tawag dito? Engine, battery, light, signal light. Ito. Ayan. So, dito yung oras. Fuel, nandito sa kabila. Oh, full tank tayo, sarap sa ice. Ito yung oras. Ngayon, pag-set kaya nito, same pa rin. Ayan, pwede pala. Okay. Set na natin yung oras. Ang problema, nasaan yung oil change niya? Wala siyang oil change indicator. Ayan mga paps, so ganito lang kadali. Ganito lang kadali magpalit ng ating panel. Sa magtatanong kung saan natin na iskuran ito, sa Shopee natin kinuha, ilalagay natin yung link dyan ng shop natin pinagbilhan kung gusto niyo nitong ganitong napakagandang panel. So, thank you for watching mga paps. Ride safe always and God bless.